po. Sa po, Pal, kay Ma'am Smith, sa ating mga guro dito sa Ongos Integrated National High School. Ang una ko pong nabasa ni Ma'am Rose, kukuning speaker daw, ay tinanong ko ang aking sarili, ano bagang sasabihin ko para ma-inspire kayo. Hindi naman tayo sikat sa Facebook, hindi naman tayo pasayaw-sayaw sa TikTok. Pero huwag po kayo pag-alala, mga 3 oras lang naman po ito. Ang paksa daw po ng ating programa sa umagang ito ay Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Sa unang dinig ay parang napakasimple lamang ng mga katagang iyan. Ngunit paano nga ba maging huwarang kabataang Pilipino at magkaroon ng matatag na kinabukasan ang bagong Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok, lalo na sa kasalukuyang panahon? Bukod sa pahirapan ng pag-aaral, mataas na presyo ng bilihin at kaliwat kanang away politika. Sa pagkakaroon ng matatag na kinabukasan, una sa lahat, dapat ninyong tanungin ang inyong mga sarili. Ano ba ang nais kong makamit sa buhay? Kung mangangarap kayo, gawin ninyong detalyado ang pangarap mo. Hindi yung parang nag-drawing lamang kayo sa tubig. Gawin ninyong detalyado ang pangarap na ito. Kung gusto mong maging doktor, ay linawin mo. Doktor ba ng ano? Doktor ba ng tao o doktor ng hayop? Ano ba ang mission at vision mo sa buhay mo? Gusto ko pag 20 anyos ako, may sarili na akong negosyo. Gusto ko pag 30 anyos na ako, may sarili ba akong bahay at kotse? Pero wag naman yung pangarap na kapag 18 na ako, dapat may asawa na ako. Magtakda ka ng iyong mga dapat gawin para maabot ang mga ito. Halimbawa, kung gusto mong magkaroon ng mataas na grado, kung may pagsusulit ka ng Lunes, Biyernes pa lamang nag-aral ka na ng maaaring mga pwedeng itanong. Sa pagkakaroon ng matatag na kinabukasan, huwag nyo lang basta titigan ang inyong pangarap. Aksyonan mo rin ito. Hindi magtatapos ang isang pangarap sa pangangarap lamang. Dapat samahan mo ng sipag, tiyaga at pananalig sa Panginoon. Tulad ngayon, isang step ang nakumpleto ninyo, ang mga pagtapos ng grade 10. Marami pang susunod na hakbang pagkatapos nito. Pero sana, huwag kayong tatamarin. Kasi kahit anong pasayaw-sayaw mo sa TikTok, kahit anong panonood mo ng mga K-drama, kahit anong pa-vlog-vlog ang gawin natin, sabi nga nung nauusok tanong, diploma ba o diskarte? Diploma at pag-aaral pa rin ang susi para magkaroon ng matatag na kinabukasan ang kabataang Pilipino. Higit pa rin makalalamang ang pagkakaroon ng diploma kesa naman iasa mo lamang ang iyong buhay sa diskarte. Huwag kayong naniniwala sa swerte, malas po yun. Mayroong isang kwento na may isang matanda na kung kailan siya tumanda ay saka siya nagsisisi. Nagre-reklamo siya dahil bukod sa mainit ang araw ay napakabigat ng buhat-buhat niyang banig. Naglalako kasi siya nitong banig. Ang sabi ng matanda, kung alam ko lang na persado rin pala akong magtatrabaho ng ganito, nagsikap na lang sana ako sa eskwela nung bata ako. Parehas lang naman palang nakakapagod. At least kung nag-aral ako, may pag-asa pang magkaroon ng matatag na kinabukasan at makatulong sa iba. Sa mga dipalakol naman ang grades, huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Dahil hindi lang naman sa anong grado nasusukat ang iyong pagkatao.
Hindi ito nababatay kung saan eskwelahan ka nagtapos. Yung aking mga kasabayan, magpasa hanggang ngayon sa hanap buhay. Puro sila taga San Beda, Ateneo, Lasal, Uste. Ang sabi sa akin nung isa, "Hey Kim," sabi nung isang Atenista, "Where did you graduate from high school?" Ang sabi ko sa kanya ay, "From Pomos National High School." Ang sabi niya sa akin, "Where the hell is that?" Ay sabi ko sa kanya, "I go to hell." Awa naman ng Diyos, isa na rin po siyang CPA ngayon, certified palamunin ng ama't ina niya. Sa mga matataas ng grades, good for you. Ipagpatuloy nyo lang yan. Subalit huwag kayong maging kampante na kung muangat kayo sa iba, ay mas magaling na kayo sa kanila. Kailangan maabilidad ka rin. Yan ang tunay na labanan ngayon. Maniwala kayo sa akin. Kung inyong mapapansin, mas umaangat pa sa buhay yung mga estudyanteng average lamang. Or yung may paminsan-minsan bumabagsak. Bakit kaya ganun? Simple lang, dahil hindi sila takot magkamali o sumubok ng panibago. Wala namang mawawala sa atin. Ang sabi nga ng kanta ng parokya, huwag kang matakot na baka magkamali. Walang mapapala kung di ka magbaka sakali. Kung grades lamang ang sukatan, di sana wala ako ngayon sa inyong harapan. Sa aming batch noon, masasabi ko na hindi ako ang pinakamahusay. Hindi rin ako ang pinakamagaling. Hindi ako ang pinakamatalino. Paminsan-minsan bumabagsak pa nga ako. Madami rin akong barkada na nakakasama sa gimikan at magdamagang inuman at kung sa ano-ano pang kalokohan. Alam na alam yan ng mga teacher ko dito. Subalit sa umpisa pa lamang ay malinaw na sa aking murang kaisipan. Ayaw kong maging kapareho ng mga nakikita ko dito sa atin ng mga walang hanap buhay. Maghapong nakatumama, naghihintay sa kakaunting mapagkakakitaan na wala namang kasiguraduhan. Kaya pagtungtong ko ng kolehiyo, ay pinilit ko itong tapusin ng may pagmamalaki. Sabi ng iba, kung gusto mo daw maging CPA at kukuha ng kursong accountancy, dapat daw ay magaling ka sa mathematics. Hindi po yun totoo. Mas mahirap pa nga yung ni Ma'am Medrano. Sa accounting, debit lang o credit. Diskarte at konting tsamba lang ang sikreto. Dagdag bawas, kumbaga. Ito ko ngayon, CPA, tsamba, public accountant. Huwag kayong puro shortcut. Napakahilig natin dyan. Kung gusto natin ay puro instant. Instant coffee, instant noodles. Sabi nga ng matanda, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pamimiloso po tayo at sasabihin, bakit hindi tayo nagkasalubong? Ang sagot sa iyo ng matanda, paano tayo magkakasalubong kung nag-shortcut ka? At ang pinakamahalaga, tandaan po ninyo, sa pagkakaroon ng matatag na kinabukasan, ito ay hindi pansarili lamang. Ialay ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay. Kung kaya mong tumulong sa iba, gawin mo ng walang hinihintay na kapalit. Ika nga sa Biblia, kung ikaw ay tutulong, huwag nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. Ang iyong ama na nakakakita sa iyo ng lihim ay bibigyan ka ng gantimpala. Sa inyong mga magulang, sa umagang ito, parangalan ninyo sila.
Gantihan ninyo sila ng pagsisikap at patuloy kayong mangarap. At siguraduhin na kasama ang inyong buong pamilya sa pagkamit ng matatag na kinabukasan. Kung may pagkakataon, huwag kalimutang tumulong sa iba. So completers, you become what you think. Kung ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo, bakit naman maniniwala sa iyo ang ibang tao? Let's do things differently today so that we will have different results. Sabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you think today is the same as yesterday. Huwag ka nang aasa na may bagong mangyayari sa buhay mo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Pareho-pareho pa rin yan. Ibahin mo ang estilo. Be the jack of all trades, master of none. Di mahalaga kung saan ka magaling. Ang mahalaga ay kaya mo lahat gawin. Kaya ikaw, kabataang Pilipino, huwag kayong hihinto. Tandaan ninyo na ang pagsuko ay permanenteng solusyon sa pansamantalang problema. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Dahil sa iyong mga desisyon at hindi ang iyong kondisyon ang magdadala sa iyo sa isang matatag na kinabukasan para sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po.